What's up sa inyo mga bato, no? So, it's your boy Shabu here and itong video na to talagang gusto ko na tong iraos na lang. Hindi ko na to edit. This is raw video na lang to. I-upload ko to and shit. Okay, and siguro para masagot na rin lahat ng katanungan ng lahat ng tao ngayon. Ang nag-iisang katanungan ng buong Pilipinas ngayon, nasaan si Wonder Woman? Okay? So, kagabi pa kasi sobrang bombarded na ako after ng announcement na hindi nga lalabas yung Wonder Woman dito sa Pilipinas kasi nga canceled, okay? Ano ba ibig sabihin ng canceled? Pag sinabi kasing canceled, guys, ibig sabihin, si local distributor, hindi siya kukuha kahit isang pirasong Wonder Woman. Ibig sabihin, walang darating sa Pilipinas, pumunta ang Toy Kingdom, wala doon, pumunta ang Philbars, wala doon, kahit saan shit ka pumunta, wala, okay? Saan lang pwede magkaroon yan? Sa Green Hills, pero hindi ngayon, sa future, at expected nyo na mataas yung presyo, okay? So, cancel siya, ibig sabihin wala. Alam ko, pinost ko naman and I'm really sorry for that. Batch 1, batch 2, secured slots yun up until nag-cancel nga yung supplier dito sa Pilipinas, okay? So yun yung nagiging issue ngayon. Bakit ba kasi canceled, okay? Pag sinabi kasi talagang canceled, wala. Blackout talaga, totally. Wala tayong makukuha dito sa Pilipinas. Kasi baka iniisip nyo cut lang. Iba yung cut, okay? Bigyan ko kayo ng mga cut situation, Keaton cut, okay? Bane Megafig cut. Ibig sabihin may supply pero hindi sapat, sakto lang. Tapos bahala na si seller kung paano niya i-distribute yun sa mga customer niya. Pero itong Wonder Woman, putang ina, kahit saan ka pumunta sa Pilipinas, wala kang mahuhugot nito talaga, okay? Pwede na lang sa mga tao mag-outsource. Ako, mag-outsource ako kasi syempre gusto ko rin nun, number 1, number 2, syempre gusto ko rin makabenta. Pero huwag nyo expect na mura, okay? Originally, nung pinost ko yung Wonder Woman, 2-1 na agad. Ibig sabihin, SRP na kasi wala na akong pakialam kung kukuha kayo sa iba or what na mas mura. Basta sa akin, gusto ko 2-1 kasi worth it naman yung paghihintay, worth it naman yung item and shit. Napakaganda ng figure. Kaso nga, unfortunately canceled, okay? So ang mangyayari niyan is ganito, okay? Sa akin, ako, hindi ko alam sa ibang seller. Sa akin, ang gagawin ko ganito, mag-outsource ako, kukuha ko sa ibang supplier, which is expected ko na mas mataas din. Actually, mas mataas na talaga ever since sa ibang supplier kasi itong supplier na to is hindi naman to local distributor. Meron din silang shipping fee. Syempre, galing pa sa Hong Kong, so kailangan mo pa silang bayaran for the shipping and shit. Okay, duties and taxes pa. Kung di mo naintindihan niya, mag-search ka muna kasi syempre hindi ko na ma-explain sa iyo. Okay, medyo komplikado na yung bagay na yan. Ito yung mga bagay na binabayaran para patuloy na umandar ang gobyerno. Okay? Next, ang dami ko nababasa, ang dami kong comment na nababasa, tapos nababasa ko rin sa mga pages ng ibang sellers na sinisisi nila si Tad. Si Tad naman kasi, ganyan eh. Kung iniisip nyo, sinabi ni Tad McFarlane na, putang ina, fuck Philippines, bakit natin bibigyan ng supply? Wag na yung shit na yan. Well, potentially totoo yan, pero hindi. Actually, sino ba talagang may kasalanan kung bakit walang Wonder Woman dito sa Pilipinas at yung ibang pang mga kabatch niya na items, no? So, personal opinion ko lang to, okay? I really hate saying that, it's my personal opinion kasi it's a weak statement. However, this is how I see things, no? Ito yung pananaw ko. Ang totoo may kasalanan kung bakit nag-uumpisa ng makatum or makancel tong mga items. Bigyan ko ng example Justice Buster canceled. Hindi yan dumating sa Pilipinas. Hindi yan na-offer sa Pilipinas. Booster Gold and Blue Beetle. Although, konti lang naman may gusto nun. Pero may mga tao may gusto nun. Isipin nyo, for the past years, meron mga items na hindi na-offer. Yung Endless Winter, may mga items na hindi na ino-offer ng local distributor sa Pilipinas. Bakit? Anong reason? In my opinion, simple lang sagot dyan. Okay? Pumunta ka sa Toy Kingdom ngayon. Pumunta ka sa Philbars. Pumunta ka sa kahit anong Toy Town. Whatever toy store na maisip mo. Anong nandun na item? Putang ina, The Batman nandun pa. Si Penguin nandun pa. Tinutubukan na lang kamote. Suicide Squad, Death Metal. Okay, ito yung mga item na ang tagal na sa shelf at nandun pa din. Ngayon, ano yung rational nitong sinasabi ko? Ang totoong may kasalanan kung bakit nag-uumpisang makancel yung items dito sa Pilipinas is tayo. Tayo mismo. Okay? Ako mismo bilang seller, ako mismo bilang collector, no? Isa rin ako sa mga may dahilan kung bakit nag-uumpisang hindi na dumating to mga items sa Pilipinas. So, ba't ko sinasabi to? Okay, naalala ko lang bigla. Pati yung anti-monitor, hindi rin in-offer. Bakit? Ganito kasi yan. Mag-offer kami ng PO price. That's 10% of SRP. Ibig sabihin, mas mura siya kesa pumunta sa mall.
Pag pumunta ka sa mall, magkano yung SRP, bibigyan namin kayo ng 10% discount para sa amin kayo kumuha. Technically, ganun yung kalakaran di ba? Ngayon, ang nangyayari ngayon is, yung mga tao ayaw na rin mag-PO. Bakit? 10% off ayaw mo pa. Bakit? Kasi kararating lang nung item. Wala pang isang linggo, bagsak presyo na agad. Okay, napakadami sitwasyon na ganyan. Noong nakaraan yung Fullcom Abominus, 2,430 ang PO price. And as early as the day after na i-distribute siya ni local distributor dito sa mga reseller, sa mga retailer, puta may nagpo-post agad ng 1,900. 2,430 to 1,900. Okay? Grabe, 'di ba? Yung value ng McFarlane, hindi natin naingatan to over the past years. And again, hindi ako nagmamalinis. Isa rin naman ako sa mga tao na yan. Pero, ano ba kasi sitwasyon? Kasi yung mga tao, ayaw bumili ng tamang presyo. Ayaw bumili ng PO price. Discounted na ayaw pa rin. May mga taong umiiwas na sa PO. Ayaw ko na mag-PO, men. Kasi, pagkalabas yun, magmumura din yan Which is true. Ilang beses na yun nangyari. Diba? Pagkalabas ng item, bagsak presyo agad. Si reseller ganito na lang agad yung presyo. Meron naman itong collector, nagbago ng isip ko, ayoko na, benta ko na lang din ng ganito. So, anong ending? Lahat tayo ngayon nagsasuffer sa sitwasyon na ganyan. Kasi, lahat ng tao gusto ng mura. Okay? Hindi ko sinasabing masama ang maghanap ng mura. Okay? Sino bang ayaw ng mura? Maski ako, pag personal collection ko, gusto ko mura ko nabibili. Pero, to the point na nasanay na tayo na etong mura na to, hindi ka nabibili sa mall. Okay? Ngayon, dahil hindi ka nabibili sa mall, dahil meron din naman sa mga resellers, which is mas mura, syempre, na-stock yung mga items doon. Pag na-stock yung mga items doon, ikaw ba kung negosyante ka, alam mo nang hindi mo rin naman mabibenta sa ganung presyo, ba't ka pa kukuha? 'Di ba? So ngayon, ito yung long-term effect. 'Di ba? Yung orders ngayon nagiging conservative na in terms of quantity. And since conservative yung numbers, hindi na siya nakakamit sa quota. There's a certain quota na sinusunod na pag yung quota na yun hindi nasunod, hindi na ibebenta. Yung mga order na sobra, hindi na nga Hindi na nga kasi nga nalulugi din in the end. The way I see it is takot na rin silang sumugal. Punta ka ulit nga, ito rin sabi ko, punta tayo Kingdom, Sabak nandun pa. Mongol nandun pa. Putang ina, meron pang Riddler doon na na statue kailan pa yun, di ba? So that's the point, no? We started looking for a cheaper option, okay? And we never stopped for looking for cheaper options. And this is the effect of it, okay? Napakasakit man sabihin, pero yun na talaga yan. Wonder Woman naman yan, mabibenta pa rin naman yan Yes! Wonder Woman yan, mabibenta pa rin. Pero, kaya ba sabihin niya sa mga malalaking kumpanya na, tara, sugal tayo, Wonder Woman naman yan 'di ba? Bili tayo maraming yan para lahat may supply. Bakit? Man, hindi ganun yun. That's not how this business works. Okay? Ito negosyo na to, hindi to fan service. Okay? Hindi porket gusto nyo, hindi porket gusto natin lahat, hindi porket mabebenta siya and shit. It doesn't mean na, market-wise or business-wise, susugalan nila yan, okay? They had enough of it and ito na yun. We all suffer from that shit. We all suffer from all these things that we were trying to do in the past years. Naghanap tayo ng 500 pesos na McFarlane. Naghanap tayo ng 600, 700 na ang SRP is 1, 2. Okay? Pag inopera kayo ng 800, 900, ayaw nyo pa din kasi may mas mura pa. And, this is it. Okay? Hindi lang naman kami mga resellers yung nagsasuffer dito, pati na rin yung mga collector. But again, as you can see, as a collector myself, I also suffer from this consequence. And, yon, wala tayong masisisihin kundi yung mga sarili natin. In the end, it's us who made this happen. So, good luck sa Wonder Woman.